nung nabubuhay pa ang papa nila, tinuro niya yan sa misang pinangasiwaan niya. Ipapakita ko sa inyo. Kumusta na po ang lahat? Magandang araw po. Kumusta po? Kumusta? Magandang araw. Ngayon ay Lunes, tanghali na na. Alas 12:10 naman ng tanghali. Ito, mag-usap-usap na naman tayo. Gagawa ng isang video reaksyon. Dahil kahit marami yung bumabati ko sa iglesia ay napatungkol sa aral na tinataguyod ng iglesia ni Cristo, yung aral na tao ang Panginoong Jesucristo. Yan po ay nasa Biblia. Totoo yan. Bagamat siya ay tao, hindi po basta-basta tao lang. Marami siyang katangian na wala sa atin. Tayo, marami tayong kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo hindi nagkasala. Siya lang bukod tanging tao na hindi nagkasala. Ginawa siyang pinakadakilang sugo ng ating Panginoong Diyos. Tagapamagitan sa mga kasalanan. Itinuro yan ng mga apostol. Ginawang tagapamagitan sa Ama mula sa tao na nagkasala. Ipapamagitan ng Panginoong Jesucristo ang mga tao sa ating Panginoong Diyos. Subalit sino yung kanyang ipapamagitan? Yung kanyang mga nasa kanyang iglesia. Yan yung kanyang nasa katawan. Ngayon, tutulan ito ng ibang relihiyon, yung mga kumikilalang si Kristo ay Diyos. Kasi nung nabubuhay pa ang papa nila, tawag nila ay Pope Francis. May napanood ako. Tutulan ninyo ito kung mali. May napanood ako, sinabi niya, hindi Diyos si Kristo. Itinuro niya yan sa kanyang misa sa Roma. Roma ba yun? Yung Vatican? Hindi ko alam. Basta sinabi niya, hindi Diyos si Kristo. Noong nabubuhay pa siya, itinuro niya yan sa misang pinangasiwaan niya. Ipapakita ko sa inyo. During his daily morning mass, Pope Francis talked about the humanity of Jesus. He encouraged people to see Jesus as a man who still prays for us. The Pope explained that through his wounds, Jesus reminds the Father that he paid the ultimate price to save humanity. È l'intercessore, quello che prega. E prega a Dio con noi e davanti noi. Gesù ci ha salvato. Ha fatto questa grande preghiera, il suo sacrificio, la sua vita per salvarci, per giustificarci. Siamo giusti grazie a Lui. Adesso se n'è andato e prega. Ma Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo con carne come la nostra, ma in gloria. Gesù ha le piaghe sulle mani, sui piedi, sul fianco. E quando prega fa vedere al Padre questo prezzo della giustificazione. Prega per noi. Ayun. Siguro naman ay nabasa po ninyo yung subtitle. Kasi habang nagsasalita siya, mayroong subtitle na English. Sinabi niya, ang Panginoong Jesucristo ay hindi espiritu. Kung linaw mo, hindi espiritu. Sinabi niya, hindi espiritu. May tao siya. Kagaya natin. Kaya, hindi po Diyos ang Panginoong Jesucristo. Hindi totoo yung sinasabi nila na dito sa lupa tao siya, tapos nung umakyat sa langit ay Diyos na. Magiging dalawa ang Diyos. Magkakontra po yun sa Biblia. Wala na yun sa Biblia na aral. Kaya tama yung pari yun. Kaya
dito namin kayo hinihikayat magsuri para magkasama-sama tayo sa paglilingkod sa tunay na Diyos, sa nag-iisang tunay na Diyos. Ngayon, meron pang isa, papakita ko sa inyo, yung isang madre na taga Ilocos na naakay, naging Iglesia ni Cristo na ngayon. Ito, panoorin po ninyo. Ako po ay nasa kumbento ng almost 6 years. Maria Teresa Perez, dito sa Vigan, Ilocos. Ang lahat ng angkan namin, meron kami mga pare, mga madre. Ako po ay nasa kumbento ng almost 6 years. 3 days before I go back to the convent, meron akong kaibigan na sabi niya na pupunta tayo, sister, sa palengke. Tapos yun, nakilala ko si Caromeo. Sabi niya, sister, can I invite you sa aming kapilya? Kung lahat ng mga tanong ko at masasagot niyo, pupunta ako sa pag-iglesia ni Cristo. Pero pag hindi, excuse me po. Lahat ng mga tinatanong ko, andyan ba talaga? Bakit hindi ko nakita? Lahat ng tanong ko, nasagot niya. Dadya unawaan ko po ang salita ng Diyos. Wala palang Trinity sa Bible. Ang Diyos pala iisa. Wala po akong pakundangan na iniwan ko ang doon sa loob ng konbento kasi pinakita ko ang totoo. Ito na ang totoong paglilingkod sa Diyos. Hindi naman siguro magsisinungaling yun kasi binanggit niya yung pangalan niya, yung lugar niya. Kaya totoo yun. Tapos sasabihin naman ng mga basher dyan, gawa-gawa lang. Tanungin ninyo doon sa pinakita ko sa video kung yung mga nakakakilala sa kanya na makapanood sa video ito, taga Ilocos daw siya eh. Kaya magsuri na ka. Magsuri dito sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po.